Malakas ang palakpak para sa ating Diyos. Sige po mga kapatid, mga magulang, pwede na po kayo makaupo. Bago pa lahat ay magandang hapon sa inyo. Pangalawang punta ko pa lang po yata dito sa bahay ni Brother Anthony, si Bishop at saka ni Tatay Nestor na po ba? Usapan natin ang ating pong pagninilay. Simulan natin. Sabi po ng verse 25 ay ganito. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Sumama. Ito po yung aking kukunin keyword. Sumama ang maraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Mamaya niyo. Sabi ng aking nabasa, meron pong iba't ibang uri, klase ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Alam naman natin na kahit saan magpunta si Jesus, sinusundan siya ng mga tao. May mga panahon nga na ang kanyang mga alagad, niyayaya niya para makapagpahinga. Sapagkat ang kanyang mga disciple, dahil sa dami ng tao, hindi na magawa kumain. Naawa si Jesus, kaya naman sabi niya, hindi kayo, tawid tayo sa kabila para makapagpahinga kayo ng kaunti. Yung mga tao, nung malaman kung saan sila pupunta, sabi ng Biblia, nauna pa sa kanila. Ang mga alagad at si Jesus ay sumakay ng bangka, paglulan nila, pagdating nila doon, yung mga taong iniwan nila, nauna pa sa kanila. Paano nangyari yun? Sabi ng Biblia, ang mga tao ay lakad-takbo na binaybay yung baybaying dagat. Ibig sabihin, nung sila'y makarating doon, sa tingin po nila na kaya ang itsura nila, mga halhal ang bigla. Pagod! Nung dumating si Jesus, yung kanilang iniwang mga tao, nauna pa sa kanila, pinagalitan pa. Mawalang niya kayo, kaya nga kami umaristo para makapagpahinga kami. Nauna pa kayo. Malis nga kayo. Pinalis ba? Hindi. Sabi ng Biblia, nahabag si Jesus sa mga tao, kaya sila ay tinuruan ng maraming bagay at pinagaling ang kanilang mga karamdaman. So si Jesus, kahit saan magpunta, sinusundan ng maraming tao. May mga panahon na tinatakasan din niya ang mga tao para maiiwas sila sa isang malaking problema. Sapagkat yung mga tao, siya'y kukunin at gagawing hari. Abay, magkakaroon ng malaking kaguluhan kapag nangyari yun. Kaya si Jesus ay tumatago, nagtatago, tinatakasan sila. Pero ang mga tao noon, magaling talaga maghanap. Nung makita nila si Jesus, ano ang sabi nila? Panginoon, nahanap namin kayo. Ano ang sabi ng Panginoon? Nahanap ninyo ko, hindi dahil sa mga himala at kababalaghang ginawa ko. Hinahanap ninyo ako dahil nabusog ang mga tiyan ninyo. Ano ang dahilan? Kaya sa hinahanap? Dahil sila nakakain ng isda at tinapay. Ito yung unang grupo ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus. Sabi ng Matthew chapter 17, at napakaraming taong sumunod sa Kanya. Ang unang grupo na gusto kong banggitin na mga sumunod kay Jesus ay yung maraming tao. Ang tanong ay, bakit naman itong maraming taong ito ay sinusundan siya? Ano ang kanilang motibo? Ano ang kanilang layunin? Ano yung mga dahilan nila? Marami. Ang isang taong may sakit, kapag nakabalita na mayroong taong manggagamot sa isang lugar, kahit walang pera, gagawa ng paraan yan para magkapera at makarating lang doon sa lugar na pwedeng may makagamot sa kanyang karamdaman. So ang mga tao, kaya siya pinupuntahan sapagkat may sadya sila ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Personal, yung kanilang dahilan. May mga panahon na kaya sila sumasama sa Panginoon sapagkat ang kanilang mga mahal sa buhay ay inaalihan ng masamang espiritu at nabalitaan nilang si Jesus ay may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. Personal ang kanilang dahilan.
Tatanungin ko po kayo ng mga nandito nag-attend. Ano po ang dahilan? Bakit kayo nagpunta dito? Sagot po. Abutan tayo ng ulan. Hindi lang mga may sadyang kagalingan, mayroon din lumapit kay Jesus. Ang sadya ay Panginoon. Sabihan mo nga yung kapatid ko, ibigay na niya yung kalahati ng aming mana. O tingnan ninyo, si Jesus ginawa pang tagapaghati ng kanilang mana. Utusan. May mga panahon pa na si Jesus ay pinupuntahan ng maraming tao, hindi para gumaling sa kanilang karamdaman, hindi para makapagpalayas o mapalayas yung masamang espiritu sa kanilang mga mahal sa buhay. May mga tao din na sumasama kay Jesus. Kasama ng maraming tao ito yung mga Parisiyo at Iskriba. Na kaya sila sumasama, kaya sila nagpupunta, ay naghahanap ng kamalian at naipipintas kay Jesus. So, nakakatatlo na po tayo. Ano po ang inyong ipinunta dito? Kagalingan, himala, tagapaghati ng mana, o naghahanap ng mali? Katulad ng mga Parisiyo at Iskriba. So ang unang grupo na mga tagasunod ng ating Panginoon ay yung maraming tao na ang kanilang dahilan kung bakit sila sumama may personal na interest. Iiwan ko po yan. Pangalawang grupo na mga sumama kay Jesus ay yung tinatawag na the restored. Kanina, yung una, the crowd. Pangalawa, the restored. Anong ibig sabihin, the restored? Sila yung mga napanumbalik. Ako, madalas nakakapakinig ng ganitong patotoo. Kung hindi ako pinagaling ng Diyos, hindi ako maglilingkod sa Diyos. Kung hindi kami pinagpala ng Diyos, hindi kami maglilingkod sa Diyos. Kung hindi kami nakaahon sa kahirapan, hindi kami maglilingkod sa Diyos. Sila yung mga tinatawag na the restored. Noong mga panahon ni Jesus, ang mga babae ay walang puwang sa lipunan, lalo sa relihiyong Judaismo. Pero pagdating kay Jesus, itong mga babae ito, lalo yung mga balo, ay binigyan ng pagkakataon ni Jesus. Bukas yung kanyang pintuan. May mga pinaghimalaan at siya ay pinaglingkuran, katulad ng biyanan ni Pedro, na siya ay naglingkod kay Jesus sapagkat siya ay pinagaling sa mataas na lagnat. COVID kaya yun. Mataas ng lagnat. Diba? Pinagaling sa mataas na lagnat. Kaya, dahil siya pinagaling, anong kanyang ganti? Naglingkod. May mga panahon at pagkakataon sa Biblia na maraming ginawang himala ang Diyos sa kanilang buhay, kaya sila ay naglingkod. Ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pagsunod, ang kanilang pagsama kay Jesus ay bilang pagtanaw ng utang na loob. Sabihin nga po ninyo, utang na loob. Kaya po bang bayaran ang utang na loob? Parang ang hirap bayaran. Kailangan gantihan yung utang na loob. Pero kahit nagantihan din natin ang utang na loob at kabutihan, hindi natin matutumbasan yung ginawa nila noong mga panahon na tayo nasa gipit na kalagayan. Pero minsan, ganyan din ang trato natin pag tayo naglingkod sa Diyos. Ibig bang sabihin, kung walang ginagawa ang Diyos na himala sa buhay mo, hindi ka maglilingkod at sasama sa Kanya. Naalala kayo ang aking matagal ng kwento. Minsan daw may pumasok na hunter sa gubat. May daladalang rifle. Ang sadya ng hunter na ito ay maghanap ng mga mababangis na hayop. Kaya lang, maghapon na yata siyang gigot, wala siyang matim pang mababangis na hayop. Kaya napagdiskitahan niya yung maya. So malayo pa lang siya, sinipat niya na ng rifle yung maya at papuputukan. Pero bago niya napaputukan, nakita siya ng bubuyog. Nakita ng bubuyog na yung hunter, babarilin yung maya. Kaya ang ginawa ng bubuyog, lumipad ng buong bilis, pasisid, diretso sa batok ng hunter. Kaya pagkalapit ng rifle, pumutok, hindi tinamaan yung maya. Natalikod yung maya.
Maya, nakita niya na iniligtas siya ng bubuyog sa isang hunter. So, ginawa ng Maya, tumakas. Paglipas ng ilang oras, nagkita si Maya at saka si bubuyog. Sabi ni Maya, kaibigan bubuyog, salamat nga pala kanina, niligtas mo ako. Kung hindi mo ako niligtas, tiyak, patay na ako ngayon. Sabi naman ni bubuyog, wala yun, kaibigan. Kaya naman kita iniligtas kasi noon, iniligtas mo din ako. No, ako'y habang lumilipad sa may ilog na sabit ako sa mga sakot ng gagamba. At nung ako'y kakainin na ng gagamba, pinuka mo yung gagamba at pinuka mo yung mga sakot na nakapalibot sa aking katawan at ako'y iniligtas mo. Kaya iniligtas din kita. Ibig bang sabihin, kung hindi iniligtas ng Maya yung bubuyog, hindi ililigtas ng bubuyog yung Maya sa kamay, sa baril ng hunter. Minsan ganun din ang trato natin sa Diyos bilang pagtanaw ng utang na loob. Talaga bang ang ating pagsunod at pagsama sa Kanya ay bilang pagtanaw lang ng utang na loob? Kapag wala pala tayong nararanasang himala, pagtulong, pagliligtas, biyaya ng Panginoon, hindi na tayo pupunta sa Kanya. Hindi na tayo sasama at maglilingkod sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Diba? Sana nga, hindi tayo yun. Sapagkat dapat sumasama tayo kay Lord, naglilingkod tayo kay Lord, kahit wala tayong nararanasan ng mga biyaya at pagpala. Sapagkat alam naman natin na nandyan lang yung biyaya at pagpapala ng Panginoon. So ano yung una? The crowd. Pangalawa, the restore. Pangatlo, na grupo. Ang pangatlong grupo, medyo kakaunti din sila. Ito yung tinatawag na the sinners and tax collectors. Ito yung mga publikano. Ito yung mga maniningil ng buwis. Ito yung grupo ng mga mangangalunya, mga makasalanan. Saktong-sakto, gospel next week. Medyo natalakay ko na sa YouTube, kaya lang hindi ko pa na-premiere, hindi ko pa na-post. Sabi natin kanina, napauna na natin, na si Jesus lang ang tumanggap sa grupo ng mga makasalanan ito. Noong panahon nila, ang mga makasalanan, ang mga publikano, maniningil ng buwis, ang mga mangangalunya, mamamatay tao, mga lumalabag sa batas, ay hindi nakakapasok sa mga sinagoga. At kung hindi sila nakakapasok sa mga sinagoga, hindi rin sila binibigyan ng gampanin at tungkulin sa mga sinagoga. Dahil hindi sila nakakapasok, sila ay mga excommunicado, outcast sila, mga itinakwil sila. Pero nung panahon ni Jesus, si Jesus lang ang tumanggap sa kanila. Si Jesus lang ang nagbukas ng pintuan sa kanila at kumupkup sa kanila. Kaya nga sabi ng mga Pariseo at Iskriba, ang inyong guro, ang inyong tagapagturo, sumasama sa mga kasalanan, nakikikain, nakikisalo sa kanila. Kinikriticize si Jesus ng mga teachers of the law. Kinikriticize siya ng mga Pharisees and scribes. Yung kanilang pinaghuhugutan ng kritisismo kay Jesus, laban kay Jesus ay tama. Sapagkat sabi sa batas ni Moises, ang isang bagay na banal ay hindi mo dapat isama, ihalo sa mga unclean things. Sapagkat ang banal na ito na bagay, kapag isinama mo, ikukonsider ng batas ni Moises na marumi na rin. Noong mga panahon nila, ang teachers o ang rabbi, katulad ni Jesus na tagapagturo ng mga salita ng Diyos, hindi dapat nakikisalamuha sa mga publikano, tax collectors, sa mga mangangalunya, sa mga magnanakaw. Tama naman yung hugot ng mga Pharisee and scribe, sapagkat nasa batas ni Moises na ang guro, ang mga tagapagturo, hindi dapat nakikisalamuha o nakikikain man sa mga bahay ng mga makasalanan. Tanong, alam ba ni Jesus yun? Alam ko ba ni Jesus? Alam! Alam na alam niyo yun. Na ang isang marami, kapag ikaw ay dumikit na itinuturing kang banal sa grado, magiging marami ka din. Parang babae ko yan. Excuse me for the word.
ang mga babae ko, hanggat hindi pa lumalagpas ng 50, every month may dumarating sa inyo. Remittance. Remittance pa talaga o menstruation? Menstruation. Ayaw man at gusto mo, dumarating yan. Sabi ng batas ni Moises, ang isang babae, kapag mayroong monthly period, siya'y marumi, unclean siya. Kaya ang dapat ginagawa ng babae, hindi siya labas ng labas, gala ng gala. Ang babae, kapag may regla, monthly period, sa panahon na siya'y nanduroon sa ganong kalagayan, siya'y naka-isolate, nasa isang lugar lang siya. Baliktad ngayon. Ang mga babae ngayon, kahit may monthly period, gala ng gala. Nagsiswimming pa nga. Sabi ng isang sister, Brad, iba naman noon. Noon, ang gamit pasador. Ngayon, ang gamit ngayon, with wings na, walang tarus. Diba? Pero sa batas ni Moises, ang isang babae ay itinuturing na marumi. Kaya hindi siya pinapawala, pinapalabas. Hindi siya dapat gumala sapagkat lahat ng hahawakan niya, lahat ng didikitan niya, lahat ng mauupuan niya, ituturing na marumi. Kaya hindi dapat lumalabas. Tingnan ninyo, si Jesus, banal, sumama sa mga makasalanan, nakikain sa bahay ng mga makasalanan. Hindi ba alam ni Jesus yung batas na yan? Alam. Kaya alam ganito. Sa Israel po ay mayroong tradisyon. Ano ba sa Tagalog ang tradisyon? Kaugalian. Halimbawa, kami ni Brother Anthony, ni Bishop Anthony, magkaaway. Mortal. Biglang may nag-imbita sa aming isang tao, hindi namin pareho alam. Handaan yun, kainan. Pagdating doon sa kainan na yun, buffet, hindi nakaserve yung pagkain, sasandok ka. Hindi sinasadya, pag upo ko sa lamesang yun, hindi rin sinasadya na si Bishop Anthony naupo din doon. Iisang table yung aming kinainan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, sa tradisyon ng mga Israel, kapag ang magkaaway ay nagkasabay kumain sa isang lamesa, wala mang salitang lumabas sa akin, Brother Anthony, patawad sa kasalanan ko. Hindi man lumabas sa bibig ni Brother Anthony, Brother Jerry, patawad sa kasalanan ko. Wala mang mamutawing mga salita sa bibig namin ng paghingi at pagsuri ng tawad. Ikinukonsider ng tradisyon na kaming dalawa, forgive each other na kayo. Tradisyon niya. Si Jesus, kaya siya nakikikain, sumasama sa mga pagkain ng mga makasalanan, ay hindi para marumihan ng kanilang kasalanan. Si Jesus ay nakikikain sa kanila para dalhin ni Jesus ang pagpapatawad ng Diyos sa kanila sa pamamagitan niya. Kaya kay Jesus, bukas ang mga makasalanan, tanggap niya. Sapagkat hindi siya mahahawahan, ang gagawin pa ng Diyos, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging bahagi ng Kingdom of God. Gets po niyo mga kapatid. Pero malungkot na katotohanan. Kapag ikaw ay nagkasala, minsan ito na experience ko. Pag nakagawa ka ng pagkakamali, minsan yung mga dating kasamahan mo, nagbago ang tingin sa'yo. Di ba minsan gano'n eh? Pag nakagawa ka ng pagkakamali, magbabago yung kanilang trato sa'yo para ka ng pinangbibirihan. Pero kay Jesus, walang gano'n. Bukas, buti nga sa mga simbahan ngayon, mayroong tinatawag na door of mercy. Na kahit na gabi, madaling araw, bukas yun eh. Para yung mga tao, kahit madaling araw, madilim, gabi, nahihiyang lumabas pag-araw, makakapasok pa rin ang mga simbahan para magkaroon ng komunikasyon sa Diyos. Para makatanggap ng pagpapatawad ng Diyos, para magkaroon ng pagkakataon, makapag-usap sila ng Diyos. So ano yung ikatlong grupo? Mga makasalanan. Dito po sa inyo, tanggap po ba ninyo ang mga makasalanan? Parang hindi masyadong malakas. Pag nagkasala ba ang ating kapatid, tanggap pa rin ba natin? Itataboy ba natin? O ipapasok sa loob? Di ba? May mga ganun eh. So, ang ikatlong grupo ay ang mga makasalanan. Una, yung marami.
Pangalawa, yung mga napanumbalik, ito yung mga napaghimalaan ng Diyos. Pangatlo, ito yung mga taong walang tumanggap sa kanila, pero si Jesus tinanggap sila, kaya parang nakakuha sila ng kakampi na magtatanggol sa kanila. Ika-apat na grupo, mga kapatid, ay ito. Pinakakaunti sila, the 12 disciples. Actually, naging isa lang, dinagdag ko lang isa, si Judas. Pero hindi lang naman sila naging dalawa, hindi naging may 72 pa. At marami pang naging faithful. Ang tanong ay ito, doon sa 12 alagad, sila ba ay sumama kay Jesus dahil may personal na interest? Sila ba ay sumama kay Jesus dahil ginawan sila ng himala ng Panginoon? Sila ba ay sumama kay Jesus dahil sila ay makasalanan? Hindi. Makikita natin na ang mga alagad ay tinawag ni Jesus sa kanilang mga hanap buhay. Yung iba, tinawag sa pangingisda. Yung iba, tax collector. Yung isa naman, nakasandal sa puno ng igos, naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Nakikita niya akyat manawag ang anghel ng Diyos. Sino? Itong mga alagad nito ay tinawag. At ang tanong, nung sila ay tinawag, anong dahilan? Ano ang kanilang motibo? At kung ating pong babasahin ang buong kasaysayan, lahat sila namatay ng martir. Ang iba, siniba. Ang iba, ipinakupatiwarin. Ang iba, nilitsyon. Ang iba, pinagpyas yung balat ng talampakan, pinatakbo, at saka siniba. Ang iba, ipinakain sa Diyos. Ano ang ibig sabihin? Ang mga alagad na ito, nang sila'y tumugon, sumama, sumagot sa pagtawag ng Panginoon, ang kanilang buhay ay ibigay nila 100% hanggang kamatayan. Bago ko po ito, nakakita na po ba kayo ng asong gala? Askal. Minsan daw, si asong gala ay nakasalubong si asong bahay. Nakakita na po kayo ng asong bahay? Ako po yung nasa Macau. Ang mga aso doon, talagang grabe. Pag panahon ng winter, mga nakachalekod yun. Mga naka-gloves, habang lalakad. As mga nakabolit. Pag summer naman, mga nakasalamin yun. Naka-rain. Pag umuulan naman, tag-ulan, mga nakasalamin din, mag-wiper po. Tapos may sariling payo. Asong bahay, mas mahal pa ang pagkain nito kaysa sa mga kapwa natin Pilipinong namamasukan at tatrabaho doon. Asong bahay, alagang-alaga. Minsan nagkasalubong sila. Sabi ni asong bahay kay asong gala, "Oy, kumusta na asong gala?" Sabi daw ni asong gala, "Ito, pag-alagala, asong gala." Sabi ni asong bahay, "Parang meron akong naaamoy na iba. Ikaw ba yun?" Sabi ni asong gala, "Oo, ako yun. Kasi wala akong ginawa kundi magkalkal sa basura at maghanap ng makakain. At kung saan ako abutin ng gabi, doon ako natutulog. At wala akong ligo-ligo, wala akong tahanan." Sabi ni asong bahay, "Kaibigan, bakit parang ang dalang na ng balahibo ng iyong katawan? At ang daming dalis, ang daming sugat." Sabi niya, epekto ito ng pagbabasura ko at paggagalak ko. Sabi naman daw ni asong gala, "Kaibigan, asong bahay, buti ka pa. Ang lusog-lusog mo. Lago-lago ng balahibo mo. Namumulapis mo. Taba-taba ko. Ang mahuhaw mo pa. Buti ka pa." Yan ang sabi ni asong gala. Sabi naman ni asong bahay, "Kaibigan, itong nakikita mo sa akin ngayon, pwedeng mangyari yan sa'yo. Gusto mo ba?" Siyempre, nakita ng asong bahay, gala, kay asong bahay. So, si Istubilid eh. Sabi niya, sa isip niya, pwede. Tapos sabi ni asong gala, "Sige, sama ako sa iyo." Sumama ngayon si asong gala. Habang sila naglalakad, may napansin si asong gala sa liig ni asong bahay. "Kaibigan," sabi niya, "tanong lang ako, bakit madalang ang balahibo sa liig mo?" Di ba, pag naghubad ka ng relo, yung kulay ng napapatungan ng relo, iba doon sa banat na naka-expose, di ba? Sabi nung asong bahay, "Ay, wala yan, kaibigan. Kaya naman madalang lang yung aking buhok sa aking liig. Ay dahil dyan kinakabit sa akin ng aking Panginoon yung collar sa gabi at nilalagyan ako ng kadena at ikinakadena ako." Tumakbo agad ang isip ng asong gala.
Sabi niya, kung sasama ako, lalagyan din ako ng cola. Ikakadena din ako. At hindi ako makakalabas dahil mayroon na akong Panginoon. Sabi ng asong gala, kaibigan, may lakad na pala ako ngayon. Next time na lang. Ito tanong. Ay bakit hindi tuluyang sumama yung asong gala kay asong bahay? Sagot. Ayaw niya na may magkokontrol ng kanyang buhay. Bakit ayaw sumama ng mga niyayaya niyo sa gawain? Mga asong gala yun. Ayaw nila na may magkokontrol ng kanilang buhay. Ayaw ng asong gala na mabago ang kanyang buhay. Ayaw niya na mayroong magkakadena sa kanya. Ayaw niya may Panginoon sa kanya. Ang gusto niya, mabuhay siyang mag-isa. Ang tanong ngayon, kanino po kayong panig? Kay asong gala o kay asong bahay? Kay asong bahay. Ang tanong ngayon ay ito, bakit yung mga alagad nangamatay ng martir at hindi bumitaw hanggang kamatayan? Didiretsuhin ko na po mga kapatid. Kasi yung pagbasa natin, sabi ng Panginoon, ang umiibig sa kanyang ama, ina, anak, asawa, kapatid, at sa kanyang buhay nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Teka muna, parang may contradiction ito. Sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong ama, ina, anak, kapatid, sila iyong paglingkuran habang nabubuhay. Pag ikaw naman ay nagpamilya, ang mga anak mo ay aalagaan. Mga kapatid, para hindi masyadong mahirap. Sa usaping paglilingkod, ang priority ang Panginoon. Secondary lang ang pamilya. Hindi dapat nakakahadlang sa ating paglilingkod ang ating pamilya kapag usaping paglilingkod kay Jesus. Malinaw po yan. Anyway, iwan ko yan. Ang mga alagad, kaya sila sumunod at naglingkod hanggang kamatayan ay dahil ang kanilang buhay, ang kanilang pagkatao, kinikilala nila na ang kanilang buhay ay nasa kapamahalaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Minsan si Jesus, hinamon niya ang kanyang mga alagad. Bakit andito pa kayo? Sabi niya. Ang iba niyong mga kasama, nag-alisa na. Hindi ba kayo ang alis? Ano ang sabi ng mga alagad? Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya pala ang mga alagad, hanggang kamatayan, ibinigay nila ang kanilang sarili. Bago ko po ituloy. Nasaan ang sentro ng Kristyanismo ngayon? Di ba dapat sa Israel, sa Jerusalem? Bakit nasa bansang Roma? Paanong nangyari na ang sentro ng Kristyanismo ay nasa Roma? Malaki kasi ang ginawa ng Diyos sa bansang Roma. Alam natin, noong unang panahon, ang mga Kristiyano ay pinipersecute, inuusig, hinuhuli, kinukulong. Sa bansang Roma, noong mga panahon na yon, ang mga Kristiyano kapag hinuhuli, ikinukulong yan. At may mga panahon na ang gobyerno ng Roma, ang mga citizens ng Roma, ginagawang kasiyahan at panuurin ang mga Kristiyano. Paano nila ginagawang kasiyahan at panuurin ng Kristiyano? Noong mga panahon na yon, ang mga Kristiyano na nakakulong, pakakawalan sa Coliseum, sa arena. At habang sila nandoon sa gitna ng arena, ang mga kawal naman, pakakawalan ng mga leon. Habang yung mga tao, mga nakaupo, palibot sa isang Coliseum, sa isang stadium. Ano ang kanilang panuorin? Pinapanood nila kung paano lapain, patayin ng mga leon ang mga Kristiyano. Hindi lang yun. Hindi ganun kabilis yung palabas. Minsan inaabot pa ng gabi. Ang ginagawa, para hindi maputol yung palabas kahit gumabi na, yung mga posting nasa loob ng arena,
igagapos at itatali ang mga Kristiyano at sisilaban. Yun ang nagsisilbing ilaw at liwanag sa loob ng stadium. Habang yung mga Roman citizen nagsisigawan sa tuwang-tuwa, naghahagalpakan, kung paano ang mga Kristiyano nilalapan ng leon, kung paano ang mga Kristiyano sinusunog ang kanilang katawan bilang silbing ilaw liwanag sa gabi. Pero sa gitna ng maraming ingay na mga nanonood na Roman citizen, may mga nagtataka at yung kanilang pagtataka, doon nagsimulang mabuksan ang kanilang isipan. Ang kanilang pagtataka ay ito. Bakit itong mga Kristiyanong ito, mas pinili pa nilang mamatay sa kamay ng leon, labanin ng leon, kainin ng leon, kaysa itakwil ang Jesus na yan? Noon, kapag nalaman kang Kristiyano, tagasunod ka na Jesus, huhulihin ka, ikukulong ka, papahirapan ka. Ipapakain ka, ipapalapa ka sa Diyos. Ang tanong nila ay, sino ba yung Jesus na yan? Bakit hindi nila itanggi, itakwil? Para sila'y mabuhay. Pero lang kasimple, itatakwil lang nila. Kumbaga sa salitang kanto ang tatanga naman naman ito. Mas pinili pang mamatay sa iyo kaysa itakwil. Bakit? Binigyan ng pagkakataon ng mga Kristiyanong mabuhay. Itakwil lang nila si Jesus. Pero anong ginawa ng mga Kristiyano? Hindi, nanindigan. Habang sila'y pinapatay, nilalapa, sinusunog, unti-unti, yung mga Roman citizens nag-research. Inalam, tinanong, sino ba ang Jesus na ito? Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagsasaliksik, unti-unti, kaya pala ang mga Kristiyano ito, mas piniling mamatay kaysa itakwil si Jesus, sapagkat ang Jesus palang kanilang kinikilala, sa Kanya nang gagaling ang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya unti-unti, sa sinapit ng mga Kristiyanong ito, sa kamay ng gobyerno ng Roma, ang kanilang mga citizen, unti-unti nanalig at nanampalataya kay Jesus. Yung kanilang sinapit na hindi maganda ang nagbukas sa kanilang isipan para sila'y magsaliksik at aralin sino ba ang Jesus na. Kapatid, ngayon, hindi mahirap maging Kristiyano. Walang leon, walang nanghuhuli, walang barangay tanod na humaharang sa bahay natin. Pero ang masakit na katotohanan, mga tamad tayo makarating sa mga gawain para paglingkuran ng Panginoon. Ang mga alagad, ang kanilang buhay ibinuhis para lang makapaglingkod at maipakita na sila'y mga tagasunod at Kristiyano mananampalataya na ating Panginoon. Kaya nga ang tanong na ito, anong klaseng tagasunod ako? Anong klaseng tagasunod tayo? Bago po ako matapos, mga kapatid, may mga gawain po kasi tinatawag na matabang isda. Alam niyo po ba yun? Matabang isda. Meron din gawain na tinatawag na payat na isda. Nilalagyan nila ng barkel. Pag napunta ka dun sa ibasan, matabang isda yung gawain niya. Diba? No, ako'y ma-assign na isang gawain dyan sa May Laguna, Santa Rosa yata. Pinagtanong ko, sabi ko, Brad, saan ba biyahe papunta dito? Pinuro naman. Sabi ko, thank you Hindi pa ako nakakalayo. Sabi niya, bro, saglit. Halika. Sabi ko, bakit? Alam mo ba dun sa gawain na pupuntahan mo? Hindi pa. Pagdating mo doon, bibigyan ka ng 2 Skyflex at saka isang 1 liter na tubig. Yung Skyflex na 2, wag mong kakainin pareho yun. Yung isa, merienda mo yun. After gawain, yung isa, dinner mo yun. Pagdating ko nga, 2 Skyflex, hindi ko kinain yung 2, tinira ko yung isa. After gawain, yun na pala yung hapunan. Yung gawain doon, payat na isda. Ano naman yung matabang isda? Pagdating mo, pakakainin ka. Matabang isda. Pagkatapos mong mag-talk, bibigyan ka ng pakingking. Tapos may take out ka pa. Kung wala kang sasakyan, ihahatid ka pa hanggang sa bahay mo. Ang gawain yun, matabang isda. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, sa ibasan yan. Alam nyo, ang mga disciple, excuse me, chismis ito, pero totoo naman, sa akin na lang.
Hindi po ako namimili ng assignment. Sa tanang buhay ko na ako'y maglingkod kay Lord, hindi ako namimili ng outreach. Kung saan ako ilagay, doon. Minsan, mga panahong 1997 siguro, masama na, mga year 2000. Nung ako'y ma-assign sa PFCC 8 na Agadahi, nalaman ko na panglima. Panglima ako. Bakit? Kasi yung unang inassign doon, nung malaman niyang siya, gumawa ng dahilan. Hindi ako pwede dyan kasi ganito gito. Di, naalis siya. Pinalitan, pangalawa. Nung malaman niyang PFCC 8 siya, Agadahi, gumawa ng dahilan. Hindi ako pwede dyan. Oh, pinalitan. Pangatlo, yung pangatlo ng atwiran din na dahilan, hindi ako pwede. Pang-apat, hanggang sa pang-lima. Ako. Kaya pala, iniiwasan ang Naga dahil sapagkat nung ako'y dumating doon, ang opisina, ang pinakakwarto ng disciple, pag sumikat na ang araw, hanggang paglubog, nakatutok ang araw. Iuwi mo naman ang kwarto mo, mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw, nakatutok ang araw. Kaya init. Pangalawa, katabi ng kwarto, yung kusina. Pag nagluto ng umaga, magigising ka sa usok at amoy ng niluluto. Hindi lang yun. Ang mga outreaches doon, pag nagpunta ka, yung pamasahe mo, kulang pa doon sa ibinigay nila. Kaya nga may mga panahon na nag-anniversary, after na ibigay po sa akin yung honorarium, yung sobre sa akin, tatawagin ko ang sekretary. Bibigay sa akin ng coordinator. Kaya maya, mga 10 minutes natawagin ko secretary. Sister, nag-offer ko sa inyo yung chapter. Eh siya ang gumawa, natatandaan niya yung sobre. Sabi niya, Brad, sa inyo po yan, nag-offerin namin. Ba't niyo binabalik? Sino nagsabi na binabalik ko? Hindi ko yan binabalik. Nung binigay yan ng coordinator ninyo, tinanggap ko. Wala ba akong karapatan magbigay ng love offering sa gawain ninyo? Hindi yan, balik. Love offering ko yan. Para may magamit kayo sa mga gastusin ng inyong gawain. Bakit? Kita ko yung hirap at kahirapan, kakulangan ng kanilang pinansyal. Kaya, nag-love offering. Ganun kahirap. Alam po ninyo, bago matapos ang mission ko, buwan ng Mayo, may tawag na dumating sa akin. Ang sabi ng tawag, bro, taga London. Sabi niya, gumagamit ka ba ng computer? Sabi ko, oo naman. Laptop, gumagamit ka, marunong ka? Oo naman. Sabi niya, bibigyan kita laptop. Sabi ko, nasa yung laptop? Andun sa bahay namin. Hindi ka muna nakakahiya. Magpapasukan mo. Hindi ba ginagamit ng mga kapatid mo yun? Mga pamangkin mo? Baka mapintasan lang ako pag ako ay nagpunta sa inyo at kinuha yung laptop na ibibigay mo. Sabi ko sa kanya, huwag na lang. Tinanggihan ko pa. May. June, July, August. Pagtungtong ng August, tumawag ulit. Bro, sabi niya, natatandaan mo ba yung usap natin nung nakaraang May? Sabi ko, oo. Yung laptop. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo sapagkat malapit ka na umuwi. Sabi ko, bro, nakakahiya naman. Baka ginagamit ng mga kapatid mo at mga pamangkin mo. Huwag na lang. Sabi niya sa akin, akin naman yun. Karapatan ko kung sino ang pwede kong gustong pagbigyan. Kaya sabi niya. Sabi ko, sige. Ano ba ang gusto mo? Malaki o maliit? Kasi dalawa-dalawa lang. Yan, may malaki at maliit. Sabi ko, yung maliit na lang. Para handy, madaling dalhin. Sabi niya, sige, pumunta ka sa amin. Nagpasama ako sa isang ating preacher. Si Chito Agravante, preacher ng Lasang ngayon. Pagdating namin doon, hinahanap namin yung laptop, wala. Yung malaki, absent. Wala yung maliit, absent. Ang naroon lang yung malaki. Sabi namin, tumawag kami, bro, wala yung malaki. Wala yung maliit, malaki na nandito. Sabi niya, kung ano yung nandyan, yan ang kunin niyo. Pagkuha namin, punta kami ng Naga, proper, pinareformat namin. Habang nire-reformat, sabi ko sa technician, bro, Brad, sabi ko, sa tingin mo, mga magkano ang halaga ng laptop na ito? Sabi niya, sir, itong mga ganitong klase ng laptop, yung laptop na ito, pareho-pareho ng laptop ng boss ko. Sino ba yung kanyang boss? Chinese. May-ari ng isang
computer school at isang pakiskisa ng palay. Ano tawag sa English? Pakiskisa ng palay. Sabi ko sa kanya, mayaman pala. Sabi niya, mayaman. Ibig palang sabihin, ang kailangan ko na lang computer school at saka pakiskisa ng palay, mayaman na din ako. Sabi ko, magkano halagang laptop din? Sabi niya, sir, ang halagang laptop na ito, hindi bababa ng 70,000 ang halaga. So, di ba yun? Mga kapatid, pag nag-uuwian na ang mga disciple na assign sa probinsya, nagre-reporting yan. Nag-report up. Nalaman nila na may nagbigay ng laptop sa akin. Sa probinsya, inaayawan nila at iniiwasan, tinatanggihan. Lahat na ng iba na disciple, taon-taon gustong ma-assign sa nagagawin. Ay wala namang nagbibigay na ng laptop hanggang ngayon. Anong ibig sabihin? Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi mo kailangang humabol sa biyaya. Ang biyaya ang kusang darating sa iyo. Kaya nga, ito yung ating hamon ngayon bago ko matapos. Sabi ng ating mga alagad, nang sila'y nag-iwan ng ari-arian, kayamanan, lupain, sabi ng mga alagad kay Jesus, Lord, iniwan namin ang aming bahay, lupa, ari-arian, bangka, lambat, mga mahal sa buhay, naglingkod kami sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, walang mag-iiwan ng ama, ina, anak, kapatid, magulang, mga mahal sa buhay, ari-arian, lupain, kayamanan, nang dahil sa mabuting balita at nang dahil sa akin, ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ano yung ibig sabihin? Hindi tayo masisiro sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka masisiro. Tumayo na tayo para hindi tayo masiro. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Kapatid, anong klaseng sumunod tayo? Sabi sa ating binasa, at maraming sumama kay Jesus. Unang grupo na sumama sa kanya ay yung marami na ang dahilan ng kanilang pagsunod, personal. Hindi ko rin alam ang inyong mga dahilan ng pagsunod, pero marami sa atin na personal din talaga. Pero hindi dapat manatili doon sa personal na motibo, interes ang ating paglilingkod sa kanya. Pangalawa ay yung mga napanumbalik, mga napaghimalaan. Hindi dapat maging pinakapundasyon ng ating paglilingkod yung pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Hindi dapat manatili doon. Sapagkat kahit wala tayong nararanasan himala at biyaya ng Diyos, hindi tayo bibitaw sa Kanya. Natatandaan niyo si Sadrach, Mesach at Abednego? Nung sila'y nakahanda ng ihuhulog sa pugon, ano ang sabi niya sa hari? Hindi man kami iligtas ng aming Diyos. Ano sabi niya? Hindi pa rin kami maglilingkod sa iyo, Diyos ang ginawa. Diba? Nanandigan sila eh. Hindi man kami iligtas, pero nanandigan sila. At sa gitna ng apoy, sinamahan sila ng Diyos. Anong ibig sabihin? Sa gitna ng ating mga pagsubok, problema, sunod ng buhay, sa larangan ng ating paglilingkod, nandiyan ang pagsama ng Diyos. Hindi tayo masisiro. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong manghihina, huwag tayong manlulupay-pay. Minsan ipinapahintulog ng Diyos na maranasan natin ng mga bagay na yan. Minsan testing din eh. Panukat ng ating Panginoon kung tayo ay mananatili. Amen. Hinagin natin ang ating kamay sa ating dibdib. Ipikit natin ang ating mga mata. Ang mga alagad hanggang kamatayan, ibinigay na nila ang kanilang buhay. Ang mga Kristiyano unang panahon ang nagbigay ng liwanag sa isipan ng mga Roman citizen, kaya sila unti-unting nabuksan, nagsaliksik, sino ba si Jesus? Pagnilayan natin ng diwa at mensahe ng awit. Hindi ang
habang sila nilalaban ng leon, sinusunog, pinapatay, hindi nawawala yung kanilang malaking pagtitiwala sa Panginoon. Ang kanilang sakripisyo at ang kanilang kamatayan ang naging mitsa upang ang isipan ng mga Roman citizen ay mabuksan at magsaliksik tungkol kay Jesus. Kaya nakapasok ang Kristyanismo sa bansang Roma dahil sa mga Kristiyanong katulad natin na nanandigan hanggang kamatayan, hindi bumitaw ng pananampalataya. Iyan ang 12 alagad at ang mga unang Kristiyano. At sa ating panahon, hamon sa atin ito. Siya ba ang dapat na pangunahin? Siya ba ang dapat na uuna? Hindi ba natin siya ipagpapalit sa mga bagay sa mundo ito? O pangalawa lang siya? Dapat siya ang ating pangunahin. Mga kapatid, ang mga alagad ay sinagot ni Jesus nang sila'y magtanong, ano naman ang para sa amin? Sabi ng Panginoon, walang mag-iiwan ng kanyang mga magulang, ama, ina, anak, kapatid, mga mahal sa buhay, ari-ari at lupain, nang dahil sa akin at sa mabuting balita ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na paparating. Meron, hindi tayo masisira. Itaas natin ang lahat ng mga bagay na ibig natin pagpalain, and I know the Lord will answer all our prayers. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send